Sa araw na yon, akala ng lahat ay mamamatay si Mang Isko ng mag-isa. Umuulan ng malakas sa baryo ng San Rafael. Tumatagas ang bubong ng kanyang lumang kubo, at ang kanyang katawan ay halos hindi na makatayo sa panghihina. 75 taong gulang na siya, walang asawa, walang anak, at halos wala nang natitirang lakas para magtrabaho. Ngunit ang hindi alam ng buong baryo, may 4 na batang minsang tinawag siyang tatay. At matapos ang 15 taon babalik sila. Bago natin simulan ang kwento ng sakripisyo, pag-asa, at isang pagbabalik na magbabago sa lahat, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating channel at pindutin ang notification bell. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kahirapan, ito ay tungkol sa utang na loob, sa mga pangakong hindi nalilimutan, at sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa puso ng isang matandang Pilipino. Si Mang Isko, o Francisco Reyes sa kanyang tunay na pangalan, ay dating karpintero. Wala siyang yaman, wala siyang lupang minana, at ang tanging pag-aari niya ay ang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Isang gabi, 15 taon na ang nakalipas, may sunog na sumiklab sa kabilang dulo ng baryo. Isang lumang bahay ang tinupok ng apoy. Walang nakaligtas maliban sa 4 na bata. Si Mateo na 10 taong gulang noon, tahimik ngunit matatag. Si Clara na 8 taong gulang, palaging umiiyak ngunit matapang ang puso. Si Daniel na 6 na taong gulang, makulit at mapangarapin. At si Sofia na 3 taong gulang pa lamang, halos hindi maintindihan ang nangyari. Wala silang kamag-anak na gustong umako sa responsibilidad. Ang mga tao sa baryo ay nag-ambagan lamang ng kaunting pagkain at damit. Hanggang sa tumayo si Mang Isko. Ako na ang bahala, sabi niya noon, kahit alam niyang wala siyang sapat na pera para sa sarili. Mula sa araw na yon, naging ama siya ng 4 na ulila. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabing kumakain lamang sila ng lugaw. May mga panahong hindi makapag-aral si Mateo dahil walang pambayad sa proyekto. Si Clara ay madalas kutyain sa paaralan dahil luma ang kanyang uniforme. Ngunit kailanman, hindi narinig ng mga bata si Mang Isko na nagreklamo. Kapag tinatanong siya kung bakit niya ginawa iyon, iisa lamang ang sagot niya. Ang pamilya, hindi lang dugo ang batayan. Puso. Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Mateo ng high school bilang valedictorian at nakakuha ng scholarship sa Maynila. Sumunod si Clara sa kursong nursing. Si Daniel ay naging scholar sa engineering. At si Sofia, na dating iyakin, ay naging pinakamahusay sa kanilang klase sa business management. Isa-isa silang umalis sa baryo. Sa araw ng pag-alis ni Mateo, niyakap niya si Mang Isko. Babalik kami, tatay, sabi niya. Kapag nakatayo na kami sa sarili naming paa. Umiti lamang si Mang Isko. Hindi siya humingi ng pangako. Hindi siya humingi ng kapalit. At habang lumilipas ang mga taon, unti-unting tumahimik ang kubo. Nawala ang ingay ng tawanan. Nawala ang kalansing ng mga plato sa hapag. Naiwan si Mang Isko kasama ang kanyang alaala. Sa una, may mga tawag pa. May mga sulat. May kaunting padala. Hanggang sa dumalang. Hanggang sa halos wala na. Hindi niya alam kung ito ba ang natural na daloy ng buhay, na ang mga batang inaruga mo ay kailangang lumipad. Ngunit sa bawat gabi, tahimik siyang nagdarasal na sana ay ligtas sila. At ngayon, makalipas ang 15 taon, nakahiga siya sa papag habang inuubo ng malakas. Wala siyang pera para magpatingin sa doktor. Wala siyang kasama. Hanggang sa isang hapon, may humintong 3 itim na sasakyan sa tapat ng kanyang kubo. Napansin ito ng mga kapitbahay. Mga lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May mga babae ring maayos ang bihis. Lumabas si Mang Isko, bitbit ang kanyang tungkod. Ano nang kailangan nyo? Tanong niya, pilit na matatag ang boses. Mula sa gitna ng mga sasakyan, bumaba ang isang lalaking nasa 30 taong gulang, may tiwala sa sarili ang tindig, at may pamilyar na mga mata. Tatay. Parang tumigil ang mundo ni Mang Isko. Mateo. Ngunit hindi na ang batang payat at tahimik. Isang matagumpay na negosyante na ngayon, nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sunod na bumaba si Clara, naka-unipormeng doktor. Sumunod si Daniel, may hawak na mga plano at dokumento. At si Sofia, elegante at may kumpiyansang hakbang. Bumalik kami, sabi ni Clara, may luha sa mata. Hindi agad nakapagsalita si Mang Isko. Hindi niya alam kung panaginip ba ito. Ngunit sa likod ng kanilang ngiti, may isang bagay na kakaiba. May tensyon.
May seryosong dahilan. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ng matanda. Tatay, may kailangan kaming sabihin. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Mang Isko na ang kanilang pagbabalik ay hindi lamang para magpasalamat. May isang lihim. Isang katotohanan na matagal nang itinago. At kapag nalaman niya ito, maaaring hindi na niya kayang tingnan ang apat na batang minsang tinawag niyang pamilya sa parehong paraan. Ngunit hindi pa yon ang pinakamabigat. Dahil sa likod ng kanilang tagumpay, may isang pangalan na patuloy na sumusunod sa kanila. Isang lalaking nagngangalang Victor Salazar. At ang pagbabalik nila sa baryo ay hindi lamang dahil sa utang na loob. May humahabol. May nagbabantay. At si Mang Isko, na buong buhay ay nagbigay lamang ng pagmamahal, ay muling haharap sa isang desisyong maaaring isakripisyo ang lahat. At dito pa lamang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Si Victor Salazar. Hindi kilala ni Mang Isko ang pangalang iyon, ngunit nang banggitin ito ni Mateo, nakita niya ang bahagyang panginginig sa kamay ni Daniel at ang pag-iwas ng tingin ni Sofia. Sino siya? Mahinang tanong ng matanda. Nagkatinginan ang apat. Si Clara ang unang nagsalita. Tatay, may mga bagay po kaming hindi nasabi sa inyo noon. Tahimik ang paligid. Maging ang mga kapitbahay na kanina'y nakasilip ay tila umurong sa distansya nang maramdaman ang bigat ng eksena. Si Victor Salazar, sabi ni Mateo, ay ang taong tumulong sa amin noong una kaming makarating sa Maynila. Tumulong? Tanong ni Mang Isko. Opo. Pero may kapalit. 15 taon na ang nakalipas, nang unang makarating sa lungsod si Mateo, halos wala siyang pera. Ang scholarship niya ay sapat lamang para sa matrikula. Wala siyang pambayad sa dorm, wala siyang pambili ng pagkain. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya bilang service crew, may lalaking nagpakilala sa kanya. Maayos ang suot. Mahinahon magsalita. At tila alam ang lahat tungkol sa kanya. Ako si Victor Salazar, sabi nito noon. Gusto kong tulungan ang mga batang may potensyal. Sa una, akala ni Mateo isa lamang itong sponsor. Isang mabait na negosyante. Hanggang sa malaman niya ang tunay na negosyo nito. Hindi agad namin alam kung ano talaga siya, sabi ni Daniel ngayon, mahigpit ang panga. Pero habang tumatagal napansin namin. Si Victor ay may koneksyon sa mga malalaking proyekto, konstruksyon, lupa, negosyo. Ngunit sa ilalim ng mga papeles at legal na transaksyon, may mga iligal na kasunduan. Ginamit niya ang katalinuhan ni Daniel sa pagdisenyo ng mga plano. Ginamit niya ang kredibilidad ni Clara sa ilang dokumentong medikal. Ginamit niya ang talino ni Sofia sa paghawak ng pera at accounts. At si Mateo, ginawa niyang mukha ng ilang kumpanya. Hindi namin sinasadyang mapasok doon, tatay, sabi ni Sofia, halos pabulong. Pero noong napansin namin huli na, bakit hindi kayo lumayo? Tanong ni Mang Isko. Sinubukan namin, sagot ni Mateo. Pero hindi ganoon kadali umalis kay Victor Salazar. May hawak itong mga dokumento. Mga kontrata. Mga ebidensya na kayang sirain ang kanilang mga pangalan. At ngayon, tanong ng matanda. Ngayon, sagot ni Clara, gusto na niyang bilhin ang lupa sa baryo. Napatingin si Mang Isko sa paligid. Ang maliit na kubo. Ang palayan sa likod. Ang lupa na minana niya sa kanyang ama. Bakit? May balak siyang magtayo ng malaking proyekto rito, sagot ni Daniel. Resort. Commercial complex. May plano na siya. Pero tumanggi kami, dagdag ni Mateo. At sinabi namin na hindi namin siya tutulungan. Tahimik si Mang Isko. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Hinahabol niya kayo, mahinang sabi niya. Tumango si Sofia. At kung hindi namin siya tulungan, sabi ni Mateo, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa amin. Lumakas ang hangin. Parang may paparating na bagyo. Bakit kayo bumalik? Tanong ni Mang Isko. Para protektahan kayo, sagot ni Clara agad. Dahil alam naming hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lupa. Napakunot ang noo ng matanda. Lupa lang ito, sabi niya. Hindi ito kasing halaga ng buhay niyo. Ngunit biglang nagsalita si Daniel. Hindi lang po lupa ito, tatay. Lahat sila napatingin sa kanya. May kinuha siyang lumang papel mula sa kanyang bag, isang titulo. Isang dokumento na mukhang matagal nang nakatago. Ito ang tunay na dahilan. Inabot niya ito kay Mang Isko. Nang makita ng matanda ang pangalan sa dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi niya inaasahang makikita yon. Hindi niya inaasahang may koneksyon pala ang lupang iyon kay Victor Salazar. At lalo na, hindi niya inaasahang may pangalan doon na matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Isang pangalan na akala niya ay hindi na muling babalik sa kanyang buhay. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang dokumento. Tatay, mahinang tawag ni Sofia. Ngunit hindi siya makapagsalita. Dahil ang lupang matagal na niyang iniingatan ay hindi pala talaga sa kanya nagsimula. At kung totoo ang nakasaad sa papel na hawak niya ngayon, may karapatan si Victor Salazar dito. Ngunit mas nakakatakot kaysa doon. Ang dahilan kung bakit alam ni Victor ang tungkol dito. May isang bahagi sa dokumento na may pirma. Pamilyar ang pirma. Pirma iyon ng isang taong matagal nang patay sa alaala ni Mang Isko. Hindi maaari, bulong niya. Ang pangalan sa ibaba ng pahina ay kay Don Rafael Salazar. Napatingin siya kay Mateo. Salazar din ang apelyido. Opo, sagot ni Mateo. Si Victor ang nag-iisang anak ni Don Rafael. Parang biglang bumigat ang hangin. 50 taon na ang nakalipas, bago pa isinilang ang 4 na batang inaruga niya, may nangyaring trahedya sa baryo. May isang malaking alitan tungkol sa lupa. Mayaman si Don Rafael noon. Siya ang may-ari ng halos kalahati ng sakahan sa lugar. Ngunit may isang bahagi ng lupa na matagal nang sinasaka ng pamilya ni Mang Isko, kahit wala silang titulo. Isang gabi may sunog. Isang kamalig ang nasunog. At may isang lalaking namatay. Si Don Rafael. At simula noon, nawala ang pamilya Salazar sa baryo. Lumipat sa lungsod. Hindi na bumalik. Hindi ko siya pinatay, nanginginig na sabi ni Mang Isko. Hindi ko siya hinawakan. Pero ako ang huling nakaaway niya noon. Tahimik ang 4. Hindi nila inaasahan ang direksyong ito. May nagsabi noon na gusto raw agawin ng pamilya natin ang lupa, patuloy ng matanda. Pero hindi totoo yon. Gusto lang naming manatili sa lupang matagal na naming sinasaka. May ebidensya po ba noon? Tanong ni Clara. Wala, sagot ni Mang Isko. Walang investigasyon. Walang hustisya. Basta na lang natapos ang lahat. Tahimik si Daniel, tila nag-isip. Kung ganoon, sabi niya, maaaring matagal nang may galit si Victor. Hindi lang galit, dagdag ni Mateo. Maaaring paghihiganti. Napahawak si Sofia sa braso ng matanda. Tatay, may sinabi po ba sa inyo ang tatay niyo tungkol sa kasunduang ito? Tinuro niya ang dokumento. Muling tiningnan ni Mang Isko ang papel. May nakasulat na kasunduan, isang pribadong kontrata sa pagitan ng kanyang ama at ni Don Rafael. Isang lihim na kasunduan. Nakasaad doon na kung sakaling mamatay si Don Rafael nang hindi naayos ang usapin ng lupa, ang bahagi ng lupang pinagtatalunan ay pansamantalang ipagkakatiwala sa pamilya ni Mang Isko hanggang sa makumpleto ang bayad. Bayad. Hindi namin nabayaran, mahina niyang sabi. Magkano po? Tanong ni Mateo. Isang halaga ang nakasaad sa papel. Napakataas para sa panahong iyon. Hindi namin alam ang kasunduang ito, sabi ni Mang Isko. Kung alam lang sana ng ama ko Kung hindi nabayaran, sabi ni Daniel, may karapatan ang pamilya Salazar na bawiin ito. Opo, sagot ni Clara. Legal po iyon. Ngunit biglang umiling si Mateo. Pero may isang problema. Ano? Sabay-sabay nilang tanong. Ang dokumentong ito ay hindi nakarehistro sa munisipyo. Hindi ito nasa opisyal na record. Paano ninyo nakuha? Tanong ni Mang Isko. Nagkatinginan ang 4. Si Sofia ang sumagot. Ibinigay po ito sa amin ni Victor. Binigay, nagulat ang matanda. Opo, sagot ni Mateo. Bilang babala. Tahimik. Sinabi niya na alam niya ang buong kwento. Na alam niya ang nangyari kay Don Rafael. At alam din niya ang kasunduang ito. Bakit ngayon lang? Tanong ni Clara. Dahan-dahang tumingin si Mang Isko sa malayo. Dahil siguro ngayon lang siya handa, bulong niya. May biglang umalingaw-ngaw na tunog ng sasakyan sa labas ng baryo. Isang itim na rayo ang huminto sa tapat ng kubo. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Matangkad. Tuwid ang tindig. At may malamig na ngiti sa labi. Kaya pala tahimik ang baryo, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Nagtipon-tipon na pala ang pamilya. Hindi na kailangang ipakilala. Si Victor Salazar. Naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang kirot sa dibdib.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na ang nakaraan na matagal niyang tinakasan ay tuluyan nang nakatayo sa harap niya ngayon. Magandang hapon, Mang Isko, mahinahong sabi ni Victor. Matagal-tagal na rin. Walang sumagot. Alam kong nakita mo na ang dokumento, patuloy niya. At alam mong may karapatan ako sa lupang ito. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Mang Isko, pilit pinatatatag ang boses. Ngumiti si Victor. Dahil ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan. Biglang kumunot ang noo ni Mateo. Anong katotohanan? Tumigil si Victor sa harap nila. Na hindi aksidente ang sunog noong gabing namatay ang ama ko. Natahimik ang lahat. May ebidensya ka ba? Matapang na tanong ni Daniel. Ngumiti muli si Victor. Mayroon. At mula sa loob ng kanyang sasakyan, may inilabas siyang isang lumang kahon. Isang kahong gawa sa kahoy. Lumang-luma. May marka ng sunog sa gilid. At nang makita iyon ni Mang Isko, parang huminto ang kanyang paghinga. Dahil alam niya kung ano yon. Alam niya kung saan galing iyon. At alam niya kung ano ang maaaring laman yon. Ngunit ang mas kinatatakutan niya ay kung sino ang nagbigay kay Victor ng kahong iyon. Dahan-dahang inilapag ni Victor ang lumang kahon sa mesa sa harap ng kubo. Tahimik ang paligid. Pati ang hangin ay tila tumigil. Malamang alam mo kung ano ito, Mang Isko, malamig niyang sabi. Hindi agad nakasagot ang matanda. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinitigan ang kahon na may bahid ng sunog sa gilid, isang marka na hindi kailanman mabubura sa kanyang alaala. Sa kamalig ito, mahinang sabi niya. Sa gabing nasunog ang lahat. Tumango si Victor. Natagpuan ito sa lumang bahay namin sa Maynila. Nakasilid sa atik. May sulat sa loob. Sulat ng ama ko. Napatingin ang 4 na ulila kay Mang Isko. Si Sofia ang unang nagsalita. Buksan mo na. Dahan-dahang binuksan ni Victor ang kahon. Sa loob ay may mga lumang dokumento, isang panyo na may bahid ng dugo, at isang sobre na may pamilyar na sulat kamay. Tinanggal ni Victor ang sobre at inilahad ito. Para kay Isko, basa niya. Parang gumuho ang mundo ni Mang Isko sa mga salitang iyon. Kaya pala, bulong niya. Binuksan ni Victor ang sulat at nagsimulang magbasa. Isko, kung mabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyari na sa akin. May mga taong ayaw pumayag sa kasunduan natin. Pinipilit nila akong bawiin ang lupa. Ngunit alam kong tama ang ginawa natin. Kung sakaling may mangyari sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Napatigil si Victor. May kulang, sabi ni Clara. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano nang ibig mong sabihin? Ipinakita ni Victor ang pahina. May bahagi itong punit. May nawawalang parte, sabi niya. At ang nawawalang bahagi ang maaaring magsabi kung sino ang may sala sa sunog. Tahimik si Mang Isko. May alam siya. May alaala siyang matagal na niyang ikinulong sa isipan. Isang anino sa dilim. Isang sigaw. Isang taong tumatakbo palayo habang nagliliyab ang kamalig. At sino ang nagbigay sa iyo ng kahong ito? Tanong ni Daniel. Isang matandang lalaki, sagot ni Victor. Bago siya mamatay, sinabi niyang siya ang saksi sa sunog. At may isang pangalan siyang ibinulong. Nanlamig ang dugo ni Mang Isko. Anong pangalan? Mahina niyang tanong. Tumingin si Victor diretso sa kanya. Hindi ikaw. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ng matanda, ngunit saglit lamang. Kung hindi ako sino? Huminga ng malalim si Victor. Ang pangalan na sinabi niya ay Roberto. Biglang napatingin si Mang Isko sa malayo. Roberto. Ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kapatid na matagal nang nawala matapos ang sunog. Ang kapatid na umalis sa baryo at hindi na bumalik. Hindi maaari, bulong ni Mang Isko. Hindi kaya ni Roberto iyon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Sofia. Umiling ang matanda. Hindi ko alam. 20 taon na siyang hindi nagpapakita. Tahimik ang lahat. Kung totoo ito, sabi ni Clara, maaaring may mas malalim na dahilan kung bakit sinunog ang kamalig. Baka hindi lupa ang totoong pakay, dagdag ni Mateo. Napatingin si Victor kay Mang Isko. Ano pa ang tinatago mo? Hindi agad sumagot ang matanda. May isa pang sikreto. Isang bagay na hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. May isa pang kasunduan, mahina niyang sabi.
Hindi lang lupa ang pinag-usapan namin ng ama mo. Lalong tumindi ang tensyon sa hangin. Kung hindi lupa ano, tanong ni Daniel. Tumingin si Mang Isko sa apat na ulilang minsan niyang kinukop. Isang pangalan. Napatigil silang lahat. Isang bata, patuloy niya. Isang batang dapat sana'y ipinagkatiwala sa amin ng ama mo. Napakunot ang noo ni Victor. Anong sinasabi mo? May anak pa ang ama mo, sabi ni Mang Isko. Isang batang hindi kailanman nakilala ng publiko. Nanlaki ang mata ni Victor. Impossible. Hindi, mariing sabi ng matanda. Totoo iyon. Tahimik. At sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na tungkol sa lupa. Hindi na tungkol sa sunog. Kundi tungkol sa pagkakakilanlan. Dahil kung may isa pang anak si Don Rafael. Sino iyon? At bakit ngayon lamang lumalabas ang katotohanan iyon? Unti-unting tumingin si Victor sa apat na ulila. Isa-isa. May kakaibang pagdududa sa kanyang mga mata. At si Mang Isko, sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, ay kinabahan hindi para sa sarili niya, kundi para sa isa sa apat na batang minahal niya na parang tunay na dugo. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa anumang sigawan. Isa-isa ngang tinitigan ni Victor ang apat, si Mateo, si Clara, si Daniel, at si Sofia. Hindi maaaring biro ito, malamig niyang sabi. Sabihin mo ng malinaw, Mang Isko. Sino sa kanila? Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay punang takot at pag-aatubili. Hindi ko alam kung sino, sagot niya. Hindi sinabi ng ama mo ang pangalan. Ang alam ko lang, may isang batang ipinanganak sa labas ng kanyang pamilya. At noong gabing nag-usap kami, sinabi niyang kung sakaling may mangyari sa kanya, ipagkakatiwala niya ang bata sa akin. Nasaan ang batang iyon? Pilit na tanong ni Victor. Hindi na dumating, sagot ni Mang Isko. Kinabukasan, nasunog ang kamalig. Namatay ang ama mo. At ang lahat ay nabalot ng gulo. Napayuko si Victor, tila nag-isip. Kung may isa pang anak ang ama ko, maaaring siya ang may tunay na karapatan sa lupa, bulong ni Clara. Hindi lang sa lupa, dagdag ni Mateo. Sa pangalan. Sa mana. Sa lahat. Biglang nagsalita si Daniel na kanina patahimik. May ebidensya po ba kayo? Kahit ano. May sandaling tumahimik si Mang Isko. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Isang maliit na supot na yari sa tela ang kanyang inilabas. Sa loob nito ay isang lumang kwintas, may nakasabit na maliit na medalya na may nakaukit na titik na C. Binigay ito sa akin ni Don Rafael, sabi niya. Sabi niya, ito raw ang ibibigay ko sa bata kapag sapat na ang panahon. Napatingin si Victor sa medalya. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. May kapareho ako niyan, mahina niyang sabi. Nagulat ang lahat. Mabilis niyang hinubad ang kanyang kwintas mula sa leg. Isang kaparehong medalya, ngunit may nakaukit na titik na E. Para kay Rafael, sabi ni Mang Isko. Para kay Victor. Tahimik. Kung ganoon, mahinang sabi ni Sofia, maaaring hindi ito tungkol sa isa sa amin. Napalingon silang lahat sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Kung may isa pang anak si Don Rafael, maaaring hindi siya kailanman nawala, patuloy ni Sofia. Maaaring mas malapit siya kaysa sa inaakala natin. Unti-unting tumingin si Mang Isko kay Victor. May sinabi ba sa iyo ang ina mo? Tanong niya. Natahimik si Victor. Matagal siyang hindi sumagot. Hanggang sa dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko tunay na ina ang babaeng nagpalaki sa akin, mahina niyang sabi. Parang may kumidlat sa isip ng lahat. Ako ay ampon. Nabitiwan ni Clara ang hawak niyang dokumento. Kung ampon ka, bulong ni Daniel. Maaaring hindi ikaw ang anak ni Don Rafael, dugtong ni Mateo. Nanlaki ang mata ni Victor. Impossible. Ako ang kinilala. Ako ang nakapangalan sa lahat. Pero walang iyan ay test noon, sabi ni Clara. At kung may lihim na anak ang ama mo, tahimik ang hangin. Kung ganoon, nanginginig na sabi ni Victor, sino ako? Lumapit si Mang Isko. Hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang matandang nagtatangkang maghilom ng sugat ng nakaraan. Isa kang batang ginamit ng mga taong gustong angkinin ang lahat, sabi niya.
At maaaring ang tunay na anak ni Don Rafael ay nawala ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. May biglang pumasok sa isip ni Mateo. Yung matandang nagbigay sa iyo ng kahon, sabi niya kay Victor. Ano ang apelyido? Roberto Reyes, sagot ni Victor. Napapikit si Mang Isko. Reyes ang apelyido ng asawa ni Don Rafael bago siya pumanaw, bulong niya. Kung ganoon maaaring siya ang nagligtas sa bata. Dahan-dahang bumaling ang lahat kay Sofia. Bakit? Dahil sa apat, siya lamang ang walang malinaw na record ng kapanganakan. Siya lamang ang natagpuan noon sa labas ng simbahan, may suot na lumang kumot at walang anumang dokumento. Naramdaman ni Sofia ang mga titig. Hindi ako, nanginginig niyang sabi. Lumapit si Clara at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi natin alam ang totoo, sabi niya. Kailangan ng patunay. Yet test, mariing sabi ni Daniel. Tahimik si Victor. Matagal siyang nakatayo roon, hawak ang medalya. Sa wakas, tumingin siya kay Mang Isko. Kung sakaling hindi ako tunay na anak, hindi ko kukunin ang lupa. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ni Mateo. Dahil sa loob ng 15 taon, sagot ni Victor, hinanap ko ang dahilan kung bakit ako tila laging kulang. At ngayon, naintindihan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tumingin siya kay Sofia. Kung isa sa inyo ang tunay na anak ng ama ko, karapatan niyo iyon. At kung hindi marahil panahon na para wakasan ang galit na hindi naman tayo ang nagsimula. Makalipas ang ilang linggo, isinagawa ang pagsusuri. Ang resulta ay dumating sa isang umagang maulan. Tahimik ang kubo. Magkakasama silang lahat ng buksan ang sobre. Si Sofia. Siya ang tunay na anak ni Don Rafael Salazar. Nanlambot ang kanyang tuhod. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya ulila. Hindi siya basta iniwan. May ama siyang minsang naghangad na protektahan siya. Tumulo ang luha ni Victor. Lumapit siya kay Sofia at iniabot ang kanyang medalya. Sa'yo ito, sabi niya. Ikaw ang tunay na Salazar. Ngunit umiling si Sofia. Huwag, sabi niya. Hindi ko kailangan ng pangalan para malaman kung sino ako. Ang nagpalaki sa akin, ang nagturo sa akin ng pagmamahal ay si Mang Isko. Tahimik ang lahat. Sa huli, nagkasundo sila. Ang lupa ay hindi ibinenta. Ginawa nila itong pundasyon ng isang paaralan at maliit na klinika para sa baryo, sa pangalan ni Don Rafael at ni Mang Isko. Si Victor ay nanatili, hindi bilang may-ari, kundi bilang katuwang. Ang apat na ulilang minsang walang-wala ay naging sandigan ng komunidad. At si Mang Isko, ang dukhang matandang Pilipino na minsang kinutya at minamaliit, ay namatay makalipas ang ilang taon, hindi sa kahirapan, kundi sa piling ng mga anak na pinili niya. Sa araw ng kanyang libing, magkatabing nakatayo sina Sofia at Victor. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkapatid. At sa ilalim ng lumang puno sa gilid ng lupaing minsang pinagtalunan. Tuluyan nang nagbago ang lahat.